Hello mga katek, so welcome sa ating YouTube channel. So yung nakarang video, so gumawa tayo ng multi-boot operating system gamit ng software na Yumi. So ngayon naman, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng o mag-install ng Windows 7 na gamit ng software na Yumi na bootable multi-boot operating system na gagamitin natin ng software na Yumi. So, ito yung install natin na Windows 7 na tuturo ko sa inyo step by step hanggang sa kung paano mag-reformat at mag-install ng sa ating computer na Windows 7. So, tara, samahan niyo ako. Hello mga katek, ayun, una sa lahat, kailangan salpak muna natin yung USB na ginawa natin na multi-boot USB na Yumi na software. So, bago natin buksan, kailangan nakasalpak na yung USB natin. Okay, so, para sa ganun, isabay natin yung flash na keyboard ng Dell tsaka F2 para mapunta tayo sa BIOS at ma-setup natin yung BIOS na first boot na USB. So, buksan natin. Basta press agad natin yung F2 tsaka delete para mapunta tayo sa first boot na USB. Para ma-set natin yung first boot na USB. So, yan. Ayan. Mga katekno, depende sa manufacturer ng motherboard kasi hindi ganito yung ibang BIOS sa ibang motherboard. Basta yung makikita nyo lagi dapat yung boot sequence kaya yung boot option. So, meron doon ang boot option na pipiliin nyo lagi ay yung kapag ka magre-format kayo, lagi piliin nyo yung USB flash drive. So, matetect naman yung flash drive nyo sa BIOS. So, punta tayo sa boot sequence para maset natin siya sa first boot. Tapos dito sa SGST, so papalitan natin ng USB storage device. So, i-up na natin arrow. So, ayan. So, yung highlight, up arrow. Tsaka natin apply. Tapos, exit na natin. Ayan. So, hintayin natin siya mag-boot na first boot na may lalabas na logo na Yumi na ginawa natin na multi-boot Yumi operating system. Kasi may install tayo na Windows 7 yung ginawa natin. Okay. So, Windows 7 installer. So, ayan, install Windows 7 all-in-one. Manage root. Okay. So, yan, naglo-loading na for files. So, i-reformat natin yung dating operating system. So, yung lumabas na yung Windows 7. So, next natin. So, sa akin siguro lang yung 32 Ultimate 86 Ultimate. Pagka 86 yung yung ibig sabihin niya 32-bit. Pero kapag ka Windows 7, 64-bit, no? Kasi merong mga application na namimili ng 32, 64. So, tulad lang sa akin yung 86 o kaya 32-bit. Okay.
Tapos tsaka natin i-reformat. So click natin to. So next, drive option for delete na natin. Okay. So ang mapapansin nyo, magiging ano siya, 600 gigabyte. So tingnan natin so ito siya, 690 gigabyte. So ipa-partition natin sa dalawa. Isang drive C, tsaka isang drive D, no? So ang gagawin natin para maging dalawang partition, naka-unlocated nyo. So hatiin nyo sa dalawang partition. So gagawin ko lang siya ng 2 gig. So apply. Parang isang disk drive na D. Dito nyo ilalagay yung mga importante yung file, o lalo na yung mga driver na gagamitin sa motherboard. Ayan. So mamaya i-reformat natin itong D. So kailangan muna natin i-install yung disk 0 partition 2. So next na natin. Ayan mga katekno. Bali, kinakopy niyo yung activate file. So maghihintay tayo ng 100% para matapos. Tech Noel. Next na natin. So, pwede naman next na lang. Ask me later. Next. So, tama yung oras natin ngayon, mga ka-tech, no? So, 3:55 4 p.m. It's 21 Wednesday ngayon. Next na natin. So, Windows 7 Ultimate. So, ito yung pinaka-finalizing settings. Ngayon naman mga katik, i-reformat natin yung drive D para magkaroon siya ng drive D kasi naka-unlocated space. So, doon yung ilalagay yung mga file nyo, mga driver, sa mga importante. Dala na yung mga movie. So, punta tayo sa may folder. Ito. Para i-format natin. Tapos, right-click may computer. So, yung manage. I-format natin yung drive D. So, dito, kung i-click nyo ito yung computer, so wala yung isang drive, yung local disk D. So, meron lang siyang local disk C. So, dapat palabasin natin yung drive D. Okay. Punta tayo sa main. Ito. So, device manager. Ay, hindi. Disk manage. Dito sa ito yung mga wala pang driver na kailangan nyo install. Dito makikita nyo sa lang na internet. Wala pa siya internet. Pero yung iba may sounds. So, kailangan nyo install yan. Pero meron akong ginawang video na kung paano mag-install ng driver ng motherboard. So, ilalagay ko lang yung link sa baba sa description. So, ngayon, inano natin yung disk management. Tingnan natin mag-loading. Kailangan natin i-reformat.
So, ito yung unallocated na space. So, kailangan natin i-reformat siya. Right click. New CELLPHONE volume. Next na natin. So, next natin. So, ilahat na natin yung CELLPHONE volume size. Next. ASIG. So, next na natin. Kasi kapag G, gawin nila na natin siya ng drive G kasi merong Multiboot ay tsaka yung so yun next. So for format na quick format ng TSD yung level yun lang volume. Tabi natin kung anong gusto nyo, data lang lagay natin data. Next. Tapos finish. Para ma-reformat siya. Magkaroon siya ng so, right click. And explore natin. So, yun. Wala siyang laman. So, dito nyo makikita ang computer. So, ito na siya, no? Data G. Kasi meron siya ng DVD writer drive. Yung nakasalpak sa computer natin. Ito yung multiboot. Yung I. Kaya naging data J yung local disk niya. So, dito nyo ilalagay mga importante yung file, lalo na yung driver. So, dito sa device manager, wala pa siya mga driver. So, ibibigay ko lang yung video sa description below. Yung link na kung paano mag-install ng driver gamit ng cellphone. At least meron kayong wifi sa cellphone. So, nandun yun. Bigay ko lang yung link ng video yung ginawa ko. So, hello guys. Ayun, hanggang dito lang sa ating video tutorial. Kung bago ka lang sa akin channel, subscribe na yan at notification para update ko sa mga bagong video tutorial. So, bye-bye. Thanks.